What's up? Ang up, tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon, yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko, artista na sa ipagdato ngayon, pati kami yung mga artista na sa baba at sa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at pamagi ng gobyerno na nagnakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw. Isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father, pero patapos na lang isa pero Panginoon, patawad niyo, patawarin niyo kami, pero totoo yan. Ito ang ruina ng lahat ng mga Pilipino ninakawan. Utang ninyo! Utang niyong lahat! Ayan ang pinagsisigawan doon sa rally ni Vice Ganda. Mabuhay ka, Vice Ganda, mabuhay ka at mabuhay lahat ng mga kapwa ko katanders na naandyan sa rally at ang kabataan na naandyan sa rally upang ipaglaban ang katarungan, ang karapatan, kapakanan at kinabukasan nating mga soberanong mga mamayan, ngunit powerless. Pero ba isa? At mga katanders, kabataan, paalala naman po, sabi nga, paalalay gamot sa mga taong nakakalibot. May tamang dimot. Opo. Hindi po natin mapapanagot sa kalye ang mga ungas na traidor at kawatan, mga land grabber, smuggling lord, drug lord, pogo lord, ano po, sa buong pamahalaan. Diyan sa kalye, hindi natin mapapanagot. Maubos man natin boses, mamaos na tayo lahat, matuyuan na tayo ng pawis, lumupay-pay na tayo sa pagod, hindi pa rin sila mapapanagot sa kalye. Saan sila mapapanagot? Sa korte. Pero hindi basta korte ha. Hindi korte trial by palakasan ng mga traidor at kawatan na meron tayo ngayon sa ating bayan. Hindi po yan. O wala po mangyayari sa buhay natin pare-pareho. Ano po? Kung korting trial by palakasan ang ating hahantungan. So, pero, Vice, mga katanders, kabataan, FYI lamang po na akin pong pagkadidiin-diinan nasa kamay po natin. Nating nasa hanay ng 99.9% puwersa at sa puwera. Ang susi, ang tanging solusyon sa daluyong ng korupsyon nasa kamay po nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino, particularly sa 99.9% puwersa at sa puwera. Dalawa lang mga hanay. Nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Isa hanay yung ilang mga naghahari-hari ang mga traidor at kawatan. Kabilang hanay tayo po. Ang puwersa 99.9% at sa puwera. Sandamakmak po tayo. At nasa kamay po natin ang susi. Hawak po natin. Kung paano ito gagamitin, yan po ang ating kikaratisin sa episode po na ito. At ating pong paplansahin ng gusto. Hey, good morning.
Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa puwera. Mga kapwa ko thunders at kabataan. Apo, sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sama po kayong sulok ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Pilates Lagari po lamang ang inyong abang lingkod. PhD Public Administration Honoris Causa. Apa, ako din po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK Demokratiko. Apo, ang ating pong political arm, no? Political arm nating puwersa 99.9% sa puwera. Diyan pa lang, palagay ko, halatado na kung ano katindi ang ating puwersa. Yung mga traidor at kawatan sa oposisyon, sa administration, pag bumangga po sa atin yan, di ba? Tatambakan po natin sa dabakmak na mga sagradong boto. Pero bago lahat bago ang lahat, mga lumay dapat palitan na natin sa 2028. Paki-share po. Ito pong ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Corakot. No? Share. Paki-like na rin po ninyo at mag-subscribe na rin po kayo. Wala naman po kayong alalahanin na dapat bayaran ni Singkong Duling. Ano po? Malaking ambag na po yon para po sa ating advokasya. Alam niyo kung bakit? Siyempre, pag marami po kayo nagsusubscribe, nagla-like at i-share ninyo, marami po nakapanood at malamang magla-like din. Dahil ito naman ating advokasya kapakipakinabang para po sa ating lahat. Kung hindi man halos lahat tayo. Teka, baliktad yata. Kapakipakinabang sa halos lahat sa atin. O lahat tayo. Kung hindi man lahat tayo talaga magkikinabang. Ano po? Pero malamang lahat tayo magkikinabang. Tayo sa puwersa 99.9% sa pera. Pati yung mga nasahanay ng mga traidor at kawatan, may kinabang din sila kasi hindi naman sila masisiro balance. Pantay-pantay lang ang pagtatamasa sa mana from heaven. Lalo na ngayon, yung ating pong langis, tubig at langis. Langis at natural oil, natural gas sa West Philippine Sea. May kontrata na po tayo with America. Kung hindi po tayo magagawa ng paraan, no, na matuldukan ng kurakutan, ang daluyong ng korupsyon sa buong pamahalaan, basyong bayong pa rin po may iwan sa ating mga palad. Kaya kailangan makinig po tayo. Diyan lamang po kayo, makinig po kayo mabuti. Ano po? At umpisa na po natin, no, ang ating pong kinatisan. Isa po sa hindi ko po talaga makakalimutan, yung pong sentido komon ng amin pong teacher noong high school. Po. Kuwan yun Kung di ako nagkakamali, science class po namin yun. No? Kung saan kami po ay nag-i-eksperimento. No? Para makapagbuo ng mga generalization and then conclusion. Yun. Di ba? Sasabi sa amin, mga anak, tandaan po ninyo to, tumbukin nyo muna kung ano ang problema. Sapagkat pag natumbok nyo yung problema, madali nyo na hanapin ang solusyon. Sapagkat nandun mismo sa problema ang solusyon. Diba? So, hindi ko po talaga makakalimutan yun. Cheers nga, ma'am. Problema lang yung pag-aaral niya. Yung pag-aaral ni ma'am, hindi ko na maalala. Sorry, ma'am. So, sa ating pong pagpapatuloy, meron bang kukontra? Pag tahasan kong sasabihin na ang problema po sa ating bayang Magiliw ay korupsyon. Siguro wala nang, diba? Kasi may iba sabi lang, problema dito yung taas ng presyo ng bigas
Yung problema naman daw ay wala kasing anti-political dynasty law eh. No? Pambira. Oh. Lahat pong yan, tuhog yan. Oh? Pag tinuhog natin lahat po ng samot-saring problema sa ating bayang magiliw, isa lang po ang tumbok niyan, corruption. Oh. Pero yung ba ugat? Di pa rin eh. Ha? Di pa rin yung ugat. Oh. Ang pinakaugat talaga ng problema sa korupsyon, siyan yung lutang lang eh. Oh, ang hindi masyado napapansin, yung hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Po, yan po talaga ang pinakaugat. Ang sanhi at dahilan, ang punot dulo, kung kaya hindi maampat-ampat, ang daluyong ng korupsyon. Hukuman trial by palakasan ng mga abusado, land grabber, pugo lord, waiting lord, drug lord, Davao Death Squad lord, no? At mga kawatang kuno ay politician sa buong pamahalaan. Oh? So, kung hindi pa kayo masyadong naniniwala sa sinasabi ko, batu-batuhin po natin. Po. Okay, so, umpisan po natin saan ba tayo mag-umpisa? O, dito natin umpisan sa, eto. Yan na. Sino po ba ang madalas binabanggit ngayon ng mga death thinking class? Opo, yung napapakilala na sila daw po ay merong solusyon. Solusyon sa problema natin bayan. Death thinking class. No? Lalo na po yung isang marugdog na nagsusulong ng parliamentary form of government. Yung pong mga taga-tindig. Tindig sila ng tindig. Hindi nila alam. Wala naman pala silang tinitindigan. Yun daw po ang... kasi sabi nila, nakita nyo sa Singapore, suwabe ang kanilang good governance. Ooh, lala. Hindi po ba? Sige, kinatisin nga po natin. Sino ba? Although hindi natin tinatawaran po, ang mga Singaporeans. Lalo na, siyempre, kanang leader na si Lee Kuan Yew. Pakinggan po natin si Lee. Lee ka na, Lee. Ang tagal mo naman, Lee. Lee! Where na you, Lee? Lee ka na, Lee. Of industrialization, ito ba na-umpisa? urbanization, urban renewal, Hindi po muna. has brought about a change. Hindi muna, Lee, bakit napunta yan dyan sa pambihira Of industrialization, dahil lamang niya, ayusin natin ang iyong volume para hindi tayo, para po marinig ka ng gusto. Okay, let's go! Uy, wala. of industrialization, urbanization, urban renewal, has brought about a change of not only a style of life, but their livelihood. But there are some protest votes which we cannot satisfy. Those who want What is the wrong with you, D? Pambira, Dali nga muna. extra special treatment. Okay. I mean, there are certain policies we're going to stand by. Lee leads his party into another consecutive. Ano yung sinasabi ni Lee doon? Ulitin ko lang, baka makalimutan ko mamaya eh. No, sabi niya, meron mga 30% ng mga boto na hindi bumoto doon sa kanila. Kasi hindi nila kayang isatisfy ang kanilang gusto mangyari. Ano yun? Gusto po nila merong espesyal na treatment para sa kanila. Sino-sino yun? Malamang, ito po yung mga elitista. Ito po yung mga
pinansil sa halalan na gusto nila patuloy ang kurakutan. Ayaw nilikuan yun dun sa kurakutan. Pakinggan po natin sa pagpapatuloy nila. Victory at the 1976 general elections. Again, the party sweeps votes from every constituency contested. Questions are raised internationally on the People's Action Party's dominance in Singaporean politics. Did you ever feel, Prime Minister, it's often been said in the West that a good democracy, a good democratic society is one in which you not only have a good government, but you have a good opposition to match that government. Do you not ever feel the lack of that? I often wonder whether the foreign journalists or the casual visitor like you has fathomed or can fathom the mind of an Oriental. What's inside is completely different. Is this a good government that I can trust to look after me and my family and will see that my children are educated and will have a job better than mine and have a home better than mine? Is it fair? Or is it unfair, unjust, favoring its relatives, its friends, looting the public purse for its relatives, for itself, so that ministers live in luxury whilst the masses live in squalor? I mean, those are the crucial issues, because those are the issues that have toppled governments in the third world. Nakita niyo yun, ha? Nakita niyo yun, mga kapwa ko, soberanong mamayang Pilipino, puwersa 99.9% sa pera ko. Anong punto de vista nilikuan nyo? Ang psyche daw ng mga katulad din natin, mga Malay race din po yung mga yan. Di po ba? Yung po hinahanap diba? Gobyerno na kanilang mapagkakatiwalaan, na magdudulot sa kanila ng magandang kinabukasan, ng good governance. No? Tayo ba mga Pilipino, hindi rin yun ang hinahanap po natin. Pero, may mga nagsasabi, may mga ungas na nagsasabi, mga bobotanti daw tayo. Bobotanti daw tayo mga Pilipino. Alam niyo po, sa lawak ng aking naging experience, naging supervisor po ako dyan sa Pier 2. No? Yung Isla Putimbato, kalapit lang po namin, Pier 2. May mga tauhan ako na andyan, lumalabas-masok nila ako dyan, sinasama ng aking mga kasamaan, pag nayaya ako roon, At marami akong nakakasalamuha sa kanila, nakakausap. Abay, gumagamit ng sentido komon po mga Pilipino. Diba? 5 taon din po ako mahigit sa Kingdom of Saudi Arabia. At ako po ay nanumbrahan doon na mamuno sa delegasyon ng Filipino community doon pa sa grievance committee. At sa katunayan po, ako nga ang di sa pagmamayabang, akong pinaka-fighter po roon Diba? May kasama kami mga Sri Lankans, may kasama kami mga Indians, at kami mga Pilipino. Kami ang mas marami sa mga Pilipino, so mas malaki po aming delegasyon. Pero pagdating po sa harap-harapang usapan, bawal yung, di ba? Yung mga manindigan, mga laborers, bawal No? Pero yun naman, sila nag-organize. No? So, okay, go. Tayo po ay lumalaban. Kay si Hudang matanggal. Pero on hindsight, na pag naalala ko, paano kung nabisit sa akin yung mga moderno na sinibak ako? Well, anyway, dito sa atin, hindi po tayo mga bobotante. Tiyak po yun, sigurado po ako riyan. Nag-iisip po tayo mga Pilipino. Kaso nga lang, yung ating boto po hindi nabibilang. At di ko malalaman kung itong the thinking class, itong mga abogado at abogaga, hindi nagsasalita
tahimik sila. In fact, parang silent mode sila pagdating sa kumulikotong. Malaman kung pero alam ko yung mga doktor, pag nagsalita sila patungkol sa anumang gamot, ano po, meron silang speaker's fee. May budget sila. Ito kaya ating mga ungas na, talagay ko meron din eh. Diba? Nasa na tayo? Wala tuloy ako. Hindi, una pa lang yan, di ba? So dito tayo sa ating pangalawang sigwada. Malamang ito na yun. Ito na nga ba? Subukan natin. Kung ito na. I-on nga natin ito. Yun o. Pangalawa, pangatlo na tayo. Dito na tayo sa... dito na. Okay, let's go, go, go. Ano bang nilalaman nito? Come on down. Ate kasi mga video na hinanda ko na kanina para dito po natin pagbabatayan yung ating diskusyon. Ito. Mga taga Singapore. Actually, nakaka-frustrate talaga. Pero compared to BBM, shout out muna kala Christian Isguera, at saka kay Prof. Cielo Magno, po, andun sila sa Singapore, at nakapanayan po na yung ating mga kababayan doon. Meron silang town hall meeting. So, makimarites tayo kung ano po pinag-uusapan nila. Kasi tampok sa ating usapan ngayon si Lee Kuan Yew, Prime Minister sa Singapore. Ito mga Singaporeans dito. Singaporeans Filipino workers in Singapore pala. Go, go, go! and Duterte. Actually, ayaw ko din kay Vivian noon. Kasi, because of the Marcos family. Pero compared to sa dalawa, ako naman, matino-tino naman si BBM, no? Kesa naman mag-Duterte, ulit peace lang. Peace lang, huwag na kayong bumoto ng Duterte, no? Doon na lang sila sa Davao, pwede ba? Huwag na silang magpakalan sa buong Pilipinas. Nakita nyo yun? Pati po sila doon naniniwala na talagang may mga bobotante. Kasi sinisisi yung mga bumoboto eh. Mabirang pati so. Kumulikotong! Ang nagpapanalo sa mga traidor at kawatan. Ano po, hindi po mga botante, hindi po tayo, matatalino tayo. Go, go, go. So sa akin, sir, siguro may kasalanan din tayo ng Pilipino. Kasi napakababa ng standard natin sa pagpili ng leader natin. Alam nyo, dito sa Singapore, ang pinakamalaking bagay sa kanila, lahat ng tao dito nagreklamo. Yung sa atin, yung resilience ng mga Pilipino, parang naging against pa sa atin eh. Kasi kung minsan, titiisin na lang natin, hindi na tayo magreklamo. Dito, maliit lang yung train ng 5 minutes eh. Nagwawala na yung mga tao eh. May sagot po dyan eh, yung civics, doon tayo may pagkukulang. Ayun, sir, doon kayo may chance ang dalawa ni Prof. Doon yung sinisikap natin, ipaliwanag sa mga kababayan natin, ano yung role nila bilang isang mamamayan sa isang demokrasya, at ano yung role ng mga namumuno, yung relationship ng governor at saka ng governed. Kaya ipaliwanag eh. Kasi kung ganyan tayo ka-empowered, hindi umabot yung problema natin dito sa level ng flood control corruption. Hindi umabot sa ganyan eh. Up to a certain extent, pumito na yung maraming kababayan natin. Problema para tinanggap natin ang fact of life. Dito nga, sir, yung isang minute. Sandali, sir, sinasabi ni Mr. Christian Isguera, hindi daw tayo empowered katulad ng Singaporean. Pero palagay ko hindi niya alam eh. Bakit kaya? Anong dahilan? Bakit yung Singaporean empowered? Tayo mga Pilipino ay no power. Kili-kili power lang meron tayo. Sir, pagpatuloy mo, sir. Mamaya natin bibigyan ng punto de vista yan na matindi-tindi. Kung ano bakit empowered ang mga Singaporean, tayo kili-kili power lang.
Mr. Gilan, binigyan lang ng bisikleta, natanggal sa posisyon, nakulong pa rin isang taon. Eh sa atin na pinag-uusap, bisikleta. Kami nga dito, ako sa healthcare ako nagtatrabaho. Kita niyo yun, ha? Isang ministro. Ministro, ibig sabihin siya po ay nanalong parliamentarian and then in-appoint siya bilang ministro sa anumang mga ahensya ng minister. Minister, ano ba tawag na doon? Tama, mga ahensya. Dito sa ating departamento, doon sa kanila, ministro. No? Tumanggap lang siya. Siguro hindi pa nga siya humingi nun eh. Niregaluhan lang siya kusa. Pero, nakulong. Natanggal pa sa pwesto. Ganun katindi sa kanila. Ang tanong, bakit ganun sa kanila? Eh, sa atin naman, anong sitwasyon? Mamaya ha? Okay. Steady lang kayo. Ano muna natin ng konti. Bitin muna natin ng konti dahil meron pa tayong mga nakapondo rito. Nakapila ng mga bagay-bagay. Ano po? Where na yo? Ayan na. Sino ba to? Yes, it does matter. For if we are not near the top in competitiveness, there is no reason why we should have a seaport at all, or an airport, or an airline. When I set up my Singapore dream, I was a young man of 20 plus, was for a democratic society, keen, vibrant, a united people, a society based on justice and equality. We should achieve happiness, prosperity and progress for the nation. 30 years ago, my colleagues, younger, more dreamy-eyed, settle the words of our pledge. We did not focus our eyes on our neighbors, or we would have missed that rainbow in the sky. We pursued them. And that was how we came to build today's Singapore. For the young, let me tell you, the sky has turned brighter. There's a glorious rainbow that beckons those with a spirit of adventure. And there are rich findings at the end of that rainbow. To the young and to the not so old, I say, look at that horizon. Follow that rainbow. Go ride it. Not all will be rich. Quite a few will find a grain of gold. Dig it up. My Singapore dream. Ulitin na natin, ha? I was a young man of 20 plus, was for a democratic society, keen, vibrant, a united people, a society based on justice and equality. A democratic society. People united based on equality and justice. No? Dito po ni Raleigh, ano po, nito pong si Lee Kuan Yew ang Singaporean. Magkaisa tayo, kumbaga. No? Panatilihin po natin, ipaglaban, itaguyod ang demokrasya. Demokrasyang batay sa equality, pagkapantay-pantay, at paghahari ng batas, rule of law. Oh? That's Lee Kuan Yew. Ladies and gentlemen of the jury. Pero alam po ba ninyo, bago nagkaroon ng Lee Kuan Yew ang Singapore, ay nagkaroon na po tayo ng isang Andres Bonifacio na halos katulad din po ng mga mithiin
at adhikain ni Lee Kuan Yew ang meron. At nauna pa, nandi hamak kay Lee Kuan Yew. 1863, isinilang sa ating lupang hinirang si Gat Andres Bonifacio. Na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Isa pong lihim na samahan. Opo. Lihim na samahan, right, na magtataguyod, magsusulong, buwis buhay na ipaglalaban ang malayang bayan. Demokrasya ala Amerika. Sa number 72 Ascaraga, ipinundar po yung pong kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng bayan. At itataguyod nila sa pamamagitan po ng himagsikan gamit lamang ang tabak at sibat kontra baril kanyon po, para makapagtatag ng demokratiko malayang bayan ala demokrasya ng Amerika. Palawakin ang sangguniang bayan. Yung mga People's Assembly, town hall meeting, kumbaga sa mga kano. At ipapanumbalik, back to basic, jury justice system. Ano po? At yun po kanang gabay, ang kartilya na katipunan na inakda ni Emilio Jacinto, malinaw po sa ika-4 na bilang nakalagay doon. Mas matangos man ang iyong ilong kaysa iba. Mas maputi ka man kaysa iba. Mas matangkad ka man kaysa sa iba. Ano po? Mas patayog man ang iyong pinag-aralan kaysa iba. Malalim man ang iyong kaalaman sa batas kaysa iba. Hindi mo pa rin mahigitan ang karapatan ni numan. Yun po ay hango sa U.S. Declaration of Independence na ang sinasabi, we hold these self-evident truths that all men are created equal, endowed by the Creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and property. At bilang tayo po lahat ay pantay-pantay, tayo po magkaroon ng self-governance. Ang atin pong mga mamumuno sa atin ay manggagaling sa sarili po nating hanay. Opo. Na tayo din ang pipili sa pamamagitan ng halalan para itaguyod ang pangkalatang kabutihan. Pangalagaan ng ating mga likas na kayamanan na mana from heaven para pantay-pantay na paghati-hatian. At upang siguraduhin na ang inyong mga naiisip politika, plataforma ay kapaki-pakinabang para po sa halos lahat ng mga mamayan, kung hindi man lahat ng mga mamayan. Preamble po natin, nakasal po yan. At ito nga po, noong 1896, itinatag ni Gat Andres Bonifacio ang katipunan. Para po mas malinaw, ito naman po ang manifesto. Manifesto ng katipunan. Para po mas malinaw, matutungayan po ninyo. Pwede po ninyong babalik-balikan kung kinakailangan. Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Manifesto. Malayang bayan, demokrasya ala Amerika. Sangguniang bayan, People's Assembly. Kasi mga mamayan nga hari eh. Diba, the sovereign Filipino people. Nakamit natin yung the sovereign Filipino people minus the sovereign power bilang mga jurors. Kaya imbis po tayo sovereign, alipin po tayo. Inaalipin po tayo, pinagnanakawan at wala po tayo magagawa dito sa mga traidor at kawatan dahil kontrolado po nila ang hukuman trial by palakasan. At hukuman balangay, trial by jury po of the Council of Elders. Ang uso nung panahon po natin mga ninuno, kapanahonan nila Lapu-Lapu. Bago po tayo sinakop ng mga Kastila, demokrasya na po umiiral sa ating bayang Mag-Iloilo. Kaya po ba?
Now, para lang po siguraduhin natin, ano ba meron sa demokrasya? No? Marami po kasi sa atin, di nauunawaan what is democracy. Maging po, yung mga mahistrado sa Korte Suprema, yung po mga edukador natin, mga nagtuturo ng political science, let them define what is democracy. Sasabihin na sa'yo, pagka meron kang karapatang magsalita, may karapatan kang bumoto, may karapatan ka sa reliyon, may demokrasya na. Mga ungas po sila. Di po yan ang demokrasya. Ito, alamin po natin, para po kwentas klaras tayo. Sabihin nyo gumagawa-gawa lang ng kwento si Kilatis. Di po ba? Mabuti na yung kwentas klaras. Cheers, Clara. Barons of the kingdom. His leadership was seen as weak and unfair. People believed the king was abusing his power, and the barons finally decided they had had enough. In 1215, tensions exploded. The barons gathered an army and forced King John to negotiate. The meeting took place at Runnymede, beside the River Thames. Here, the barons presented a list of demands, rights they wanted guaranteed in writing. With little choice, John placed his royal seal on a document that became known as the Magna Carta. Though he did it under pressure, what happened at Runnymede became one of the most important turning points in English history. The Magna Carta originally had 63 clauses, but some of them stand out as truly historic. First, it declared that even the king must obey the law. This was a shocking idea for the time. Second, it said taxes could not be raised without the approval of the King's Council, an early step towards what we now call Parliament. Third, it promised that every free man had the right to a fair trial and justice through the courts. These principles may sound normal today, but in 1215 they were revolutionary. For the first time, the power of the monarch was limited by law. Now here's the twist, King John never intended to keep his promise. Only a few months after sealing the Magna Carta, he asked the Pope to cancel it. But the idea of the Magna Carta was too powerful to disappear. Over the next centuries, different kings and parliaments reissued or adjusted the Charter. The most famous principles survived and grew stronger. The Magna Carta inspired later documents such as the Petition of Right in 1628, the Bill of Rights in 1689, and even the American Constitution in 1787. What began as a peace treaty between a king and his barons slowly became a symbol of liberty, justice, and the rule of law. Historians today call it the cornerstone of democracy. The Magna Carta of 1215 was not perfect, and it did not instantly create democracy, but it introduced a simple yet world-changing idea. No one is above the law, not even the king. That principle shaped British politics for centuries and still echoes in legal systems worldwide. Thank you for watching. So, ang paniwala ko po, yung ating mga ninuno nung panahon pa nila Lapu-Lapu, kinopya na. Ito pong trial by jury of the people. Po. Council of Elders po, nagpasya siguro sila noon na mas maganda na nang huhusga sa mga kaso yung ating pong mga thunders. Ano po? Pero siyempre, yan po ay medyo na-modify pagdating sa United States of America. Ano po, na hinugot ang kanilang Bill of Rights sa Magna Carta of 1215, England, na kanilang dating colonizer. Ano po? Magna Carta, the Great Charter. Ano rin po natin naman itong version ng Amerika patungkol po sa bedrock of democracy. The abuses of the past were front and center, and when we came together to write the national constitution, we knew we needed to ensure that arbitrary and unchecked power wouldn't be the norm in our young country. We believed that the combination of an independent judiciary and the right to be tried by a jury of our peers would protect us from whatever form tyranny might take. You see, judicial independence protects judges from outside pressures so they can make unbiased decisions. Without it, judges wouldn't be able to uphold the rule of law, the idea that the law, not any person, rules supreme. In England, Magna Carta finally made the king subject to the law. In our country, the Constitution rules supreme. The institution of the trial by jury has been sanctified by the experience of the ages. It has been recognized by the Constitution of every state in the Union. It is
deemed the birthright of Americans, and it is deemed that liberty cannot subsist without it. Many of those who gathered to draft the Constitution were lawyers, so we naturally turned to the legal system we knew and admired, English common law. This shared heritage is most apparent in our Bill of Rights, which was written in 1791, when the first Congress met. You might say the Bill of Rights was a bit of a compromise. When the first Congress met, 4 of the states still had not ratified the Constitution, and said they would not unless certain rights were added. 3 of the new amendments addressed the right to trial by jury. The Fifth Amendment guarantees no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. The Sixth Amendment guarantees in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury. And the Seventh Amendment extends the right to trial by jury to civil cases. But let's return to the present and see what 2 Supreme Court justices. So ito po yung center point, ng Magna Carta of 1215. Ito po yung center point niya. The center of gravity. Ito po yung susi para yung all in all 63 Bill of Rights ng mga Briton po ay ni isa sa kanila, isa doon ay hindi po pwedeng yurak-yurakan ng hari o yung kanya pong mga Knights of the Round Table. So ito po, Magna Carta of 1215 England, Artikulo, dali muna, hindi po Artikulo 1 ito nagkamali lamang po, sorry po, tao lang. Artikulo 39. Artikulo 39 po ito. No free man shall be seized or imprisoned or stripped of his rights or possessions or outlawed or exiled or deprived of his standing in any way, nor will we proceed with force against him or send others to do so, except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land. Trial by jury po. 63 na mga Bill of Rights, karapatan ng mga Brito nakapaloob po doon po sa Magna Carta of 1215. Ito po yung kaisa-isang susi para wag malabag ang kahit isang letra doon po sa kanilang mga karapatan. Pagdating naman po sa mga pinatibay pa po lalo pinatibay po. At bukod sa doon sa original na teksto ng 1787 United States Republican Constitution, nagkaroon pa po sila ng mga amenda. Ang Second Amendment, the right to keep and bear arms. Yung third and fourth, paki-research nyo na lang. Pero itong 5th, 6th, and 7th, ito po ay patungkol sa karapatan sa trial by jury. So dito po sa 5th Amendment, wala pong sino mang mamayan ang maaring kasuhan ng kriminal o sibil hanggang maliban na lamang kung mayroon po akusasyon o sakdal mula sa grand jury. Ang grand jury po ay binubuo ng 16 hanggang 23 katao ng mga grand jurors na kailangan magsipag-apply sapagkat may termino. Yung iba, 1 taon, iba 1 kalahati, yung iba higit pa. Conforme sa kung halimbawa, inumpisan po nilang kaso na inimbestigan, hindi pa tapos. Minsan nagkaka-extension. At yung kanila pong indictment, hindi po pwedeng baliin. Kahit ng Korte Suprema o ng Presidente, pigilan, di po. Ipapass break ka agad nila doon sa trial jury. So, ang number 6th Amendment, in all criminal prosecutions, ang akusado ay pagbibigyan o bibigyan, pag-i-enjoyin ng kanyang karapatan sa speedy and public trial by impartial jury. For all intents and purposes po, ito po yung due process of law. Isang pampublikong paglilitis, isang mabilis na paglilitis,
as isang patas na paglilitis sa hukumang patas, trial by jury of the people themselves. Ano po? And again, dito sa Amendment number 7, talaga pong pinag-iitan nila bukod po sa karapatan sa trial by jury sa mga civil law, civil ano tawag ito, legal cases, ano po, dito, sinimento din po na walang anumang desisyon ng jury ang pwedeng balikwasin, pilipitin, baliin, ibasura ng kahit na anong korte. Hindi rin po pwedeng i-retrial ng mataas na korte. Hindi. Ang hinahanap po ng mga jurors, katotohanan. So may question of facts, no, ha? At question of law sa isang kaso. Yung question of facts, kung ano yung katotohanan niya po hinahanap ng mga juror. Gamit ang sentido común, didiscoverin po na kung sino ang sinungaling, yung bang nag-aakusa o yung akusado. Batay sa mga testimonya at ebidensya na aprobado ng judge, dahil ito ay merong kinalalaman, kaugnayan sa kasong nililitis. Kapag meron po mga highfalutin, mga legal gobbledygook o mga accounting or engineering parlance, ang judge po ay mag-hire ng expert witness sa accounting o sa engineering para ipaliwanag bato-bato sa mga jurors yung pong mga highfalutin po ng mga liga o accounting or engineering mga lingwahe. Ano po? So malinaw po dito po sa 7th Amendment kung ano po ang meron sa hukuman trial by jury. Napakaganda po, di po ba? Kung sana buhay pa si Gat Andres Bonifacio noong pong mga Amerikano na po ang namamahala sa ating bayan at doon po sa kanilang Organic Act, Philippine Organic Act of 1902, talagang inilapag po nila ang opisyal na tindig ng Amerika sa Pilipinas, which is first, educate Filipinos. Second, hasain sa mga democratic processes. Third, gawaran ng kalayaan. At noong 1935 nga, inaatasan. Ito po sila, mga namumuno, mga lider-lideran po noong araw, na karamihan naman ay mga apo ni Damaso, kundi man apo ni Dimahong. At marami doon ay mga pensyonado, pinag-aaral ng Amerika sa Estados Unidos mismo. Para sila po, first hand, matunghayan na masaksihan nila kung ano yung mga democratic processes. Ang siste, ano po nangyari? Pakinggan po natin. Tunghayan po natin kung ano po ang nangyari noong pong 1935. Come on! MLQ, ilapag mo ang iyong sentido común ba o kaungasang kaisipan? Ulitin natin para malinaw. Pambihira po kayo sa patis, ano? Baka hindi nyo po masyadong narinig yun, ha? Uulitin ko na lang. Ang sabi ni Manuel Luis
Quezon, I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by the Americans. I say that once, I'll say it again. And again and again and again for as long as I live. Ang sabi ng iba, na si Xiao Chua, ang historian po natin, may karugtong daw yun. Sapagkat niya, kung magiging basurang gobyerno ang meron tayo, at sa atin din naman agad na mapapalitan. O madali po natin palitan. Ang tanong, ito pong 1935 Constitution kung saan, dahil doon sa pronouncement ni Quezon, siguro may usapan na rin sila. Hindi isinama sa ating Bill of Rights. Ano po? Yung pong nabanggit na Amendment 5th Amendment, 6th and 7th. Pati yung Amendment number 1. Hindi rin po binanggit na masyado. Hindi na masyado. Hindi din po nilagay sa ating Bill of Rights. Meron pa po yung Amendment number 10, kung saan nakalagay po doon, minsan hinahanap po sa Bill of Rights parang wala o kung meron man, papyaw lang, hindi tumbok, na ang sabi sa Amendment number 10, ano man poder na hindi inatang sa balikat ni naman sa gobyerno, reserbado para sa estado o kaya sa mga mamayan. Isa na po doon yung pag-exit ni Karma Digong sa ICC. Wala po ni isang letra sa saligang batas na nagbibigay ng ganong poder sa presidente. Na pwede siyang kumala sa mga tratado mag-isa. Wala po so, ang nangyari po, parang naging sumpa. Hindi lang parang naging sumpa nga talaga. Kasi yung 1935 Constitution, dumating yung July 4, 1946, kung saan tayo po ay diniklara ng malayang bansa ng Amerika. Hindi po pinalitan yung 1935 Constitution. Patuloy po. Pinalitan lang ni Marcos dahil hindi pa siya conforme, although for all intent and purposes. Ito pong 1935 Constitution ay pang-diktadorya. Pero hindi pa rin siya conforme, pinalitan noong 1973 dictatorial Constitution. Marcos Constitution. So, nag-people power po tayo. Ganun na natin masikmura. Napuno na salop Di po ba? Pasok. Ito pong mga naghari-harian. Pinangalandakan nila. Ito daw, 1987, nakda nila ay isang Social Justice Constitution. Ano? Sino pinagluloko ng mga haynayupak na ito, mga ungas na ito? Nilagyan pa nila. Kailangan bigyan ng autonomy ang mga local government units. Okay lang naman po yun. Hindi naman masama yun Isinilang local government code. Ano nangyari? Mas dumami, nagari-arian. Bakit? Hindi pa rin na isinama sa Bill of Rights sa karapatan sa trial by jury. So, hindi na ngayon masasawata ang mga mayors katulad ni Digonggong na nakarma na nga ngayon, buti naman. At si Bato, ayun na, susunod na. Mabuti na lang, yung pong anti-political dynasty law, hindi pa na isa batas. At hindi naman talaga dapat Kasi yan po ay antithesis po yan ng demokrasya. Yan po ay kumbaga prior restraint. Pagbabawalan mo ang isang miyembro ng political dynasty na tumakbo dahil pinagpapalagay mo ng antimano. Tatakbo pa lang siya, magnanakaw na siya. Bakit? Yung bang papalit sa kanya kung lahat halimbawa ng may miyembro ng political dynasty ipagbawalan natin tumakbo. As in, lahat. Pati kaapo-apuhan nila, pati apo ng mga kabit-kabit nila, bawal tumakbo. Palagay na natin Anong garantiya
nitong mga ungas na framers ng 1987 Constitution, no ha, na yung papalit na politiko, bagong muka, bagong senador, bagong kongresista na walang political dynasty, solo katawan na siya tumakbo sa halal na posisyon. Ano ang garantiya na hindi na siya magnanakaw? Wala. Bakit po? Naandyan pa rin yung Kurakotable funds. At naandun pa rin yung ginintuang pagkakataon na madali po nilang nakawin. At ang pinakamalupit, naandun pa rin po yung sitwasyon na pwede, madali din nilang malusutan. Dahil sila na naman ang kukontrol sa hukuman dahil may palakasan ng mga traidor at kawatan. Bagong aso lamang po, iluluklok dyan ng kumulikotong, pero, abay, kotong pa rin. Po, so, ito ba naisalgan na po natin ito? Mukhang hindi pa, no ha? Dali muna. Hindi pa pala. Asan na ba yun? Where na yun? Ito pong si... yan. Kailangan po hanapin natin kung ito yun. Steady muna po kayo dyan. Andito lamang po ako. Steady din ako rito. At hanapin natin itong si Attorney Respicio. Po, Respicio, ikaw na ba yan? O, yan na. Pahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban ni Chairman George Garcia para sa lahat ng pagkakalang kanyang ginawa ngayong election 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-contest call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa komisyon ni Atty. Pisaras ay ilang mga botante mo sa iyong distrito. Ang sabi, 300,000 to. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong alakaran na ito ng Comelec ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang yun? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na mayroong bilyong-bilyong sa laki na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihan tao sa Comelec. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pisaras. Nandoon po sa loob ng division. Ito po ay isinasampa natin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita ng chairman. Alam niyo po, lumalabas dito sa computation na rin ito ni Respicio, no ha, na yung 1,000 kada ulo, kada botante, mas mura na ng dihamak. Oh, alam niyo yung ibang mga bayan pa lang, hindi pa syudad ha. Abay, umaabot hanggang 15,000 bawat boto. Oh, ito 1,000 lang eh. Hindi po ba? Now, ang Korte Suprema po inupuan na parang inodoro itong mga reklamong ganito. Pati na po yung pong petisyon kung saan ipatupad, petition for mandamus, na ipatupad yung hybrid election. Na ibig sabihin sa presinto po, manual ang bilangan. Iisa-isa yung basahin na ito pong chairman ng Board of Canvass Election Inspectors, ito pong mga balota. At itatali isa-isa. Yung pong transmission na lamang po
ang automated. Sapagkat ang problema naman po nung araw, wala sa presinto eh. Doon po sa pagtransport ng ballot box sa mga munisipyo. Doon po nagkakaagawan ng balota. Ano po, nandun ang problema. Lalo na kapag ang bilangan napunta na sa mga probinsya. Manunoted ka ni Kiko Pangilinan at ni Raul Gonzales. No po, yung mga dayaan sa mga COC. Yung po problema eh. Wala sa presinto. Bakit yung pinakialaman nila yung presinto? O pati presinto pinakialaman. Dapat manatili ang malinis na halalan sa presinto. Ngayon, kung may jury justice system po tayo, hindi po mamamayagpag yung mga kumulikotong na yan. Hindi rin po mamamayagpag yan pong mga salot na kurakot, no po, mga traidor at kawatan na kuno ay politician sa buong pamahalaan. Katulad po ng Singapore. Sapagkat sa Singapore po, hindi nyo na tayo tanong. Pero sasabihin ko na rin, sasagutin ko na rin kahit hindi nyo pa na itatanong. Ano po? Ang Singapore po, nasanay sa hukuman trial by jury. Mahigit po 1 siglo. Ano po? Habang sila po ay kolonya ng Great Britain. Ano po? Andali mo na, bakit nandiyan ka na? Dito ko muna. Sandali. Yan. Alisin muna natin yan. Dito tayo. Para malinaw na maliwanag pa. Ano po? So, mahigit po 1 siglo, more than 1 century. Kasama po na naging colony ng Great Britain, ang Hong Kong, ang Malaysia. Ano po? So, yung pong Hong Kong hanggang ngayon po, kahit na naibalik na po ang kanilang sovereignty sa mga komunistang China, nanatili po ka ng hukuman patas ang trial by jury po. Ang Singapore, umpisa po noong 1965. Hindi 1965. Pero 1965 po sila po ay naging malayang bansa na. At ang kauna-una nilang punong ministro ay walang iba, siyempre ito pong si Lee Kuan Yew, no po. And so, pagsapit po ng 1969, ipinagpag na po nila yung hukuman trial by jury. Naging bench trial na lamang po sila. Pero batay pa rin sa common law ang kanila pong justice system. Common law. Yung pong biblical. Sa Biblia yan eh. Ano man ang masama na pag ginawa sa'yo, huwag mo gawin sa kapwa mo. Ano ba? Yung pong pangkalahatang katarungan, kapakanan. Kung mali para sa'yo, mali para sa ibang tao. Ano po? Kaya, at saka isa pa, hindi po hinayaan nito pong si Lee Kuan Yew, talagang nirarally niya yung mga mamayan na kapag may ungas sa pamahalaan, sama-sama nilang pananagutin. At dahil nga mga Singaporean, siyempre sanay sa patas na hustisya, mapagmatiyag sila. No, Kaya kunting kibot lang umaangal sila. Kita mahuli lang yung train ng 5 minuto. Nagrereklamo na sila. Kasi po yung reklamo nila may bigat. Yung kanilang mga inireklamo na paparusahan sa hukumang patas. Kasi mismo yung mga judges, takot gumawa ng kaungasan. Kukuyugin sila ng mga Singaporean eh. Maangal yung mga Singaporean dahil yun naman ay kanilang karapatan. At sama-sama po na pinaglalaban sa pamumuno ni Lee Kuan Yew. Diba? Kita mo, yung nag-strike po yung mga piloto sa Singapore Airlines, ano sabi ni Lee Kuan Yew? Kung hindi kayo magpapakatino, hihikayatin ko ang Singaporeans, mga Singaporeans. Pananagutin namin kayo. Baka man Nepal sila o kaya may Indonesia. Ano po? Kasi umpisa pa lang ng kanang kalayaan, nagbigkis-bigkis na po ang mga Singaporean sa pamumuno ni Lee Kuan Yew
no po, para itaguyod ang demokrasya sa kanilang bayan, batay po sa justice for all, ano po, katarungan para sa lahat at pagkapantay-pantay. Dito sa atin, isinumpa ni MLQ eh. Diba? Nauna pa nga si MLQ kaysa kay Lee Kuan Yew eh. 1955 pa naging Prime Minister si Lee Kuan Yew. Si MLQ 1935 pa lang. Presidente na, Pangulo na. Pero inuulit ko, kung buhay pa si Gat Andres Bonifacio noong mga panahon yon, malamang nauna pa po tayong mas umunlad ng dihamak kaysa sa Singapore. Nakikipagkarera na tayo sa pagalingan sa Japan eh, noong mga panahon yon. Dahil nga lamang at naalis na ng mga hinayupak ng mga kampo ng kadiliman, itong si Gat Andres Bonifacio. Pero, huli man daw at magaling. May habol pa rin. So ito po, tayo po ay magbuklod-buklod dito po sa Partido KKK Demokratiko 2.0. At atin pong patuloy na ipaglaban, this time, hindi na po baril at bala. Hindi na rin tabak at sibat ang gagamitin natin. Tig-isang sagradong boto na lamang po natin. Yung atin pong, kumbaga, yung pinaglaban na ating mga ninunong katipuneros. Isang malayang bayan, demokrasya ala Amerika, pagpapalaganap ng sangguniang bayan ng mga sovereign Filipino people at hukuman trial by jury o buwi the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Wala po tayong dapat ipangaba sapagkat lahat po ng ating sasapi, ating mga kandidato, umpisa 2028 and beyond, kailangan pumirma sa kasunduan sa mamamayan. Covenant, banal, sagradong kasunduan na ang una po niyang plataforma at ihahain sa Kongreso, sa Senado, sa Konseho, sa bawat syudad at munisipalidad, sa provincial government, sangguniang panlalawigan, ay yung pong jury justice system na may pairal. Ito naman mga local government unit, mayroong otonomiya hindi po ba? At kapag hindi po niya ginawa ang ganun panukala within within a reasonable period of 90 days, kailangan niya magbitiw sa pwesto. Nakasaad din po yan sa kasunduan. At kapag di pa rin niya sinunod yan, pwedeng gamitin yung kasunduan na kahit na sinong botante, di man natin kapartido, ang kasunduan para maghain ng petisyon sa Korte Suprema para yung kandidatong yon na nakapwesto na, nanalo na, tanggalin sa pwesto. Kaya sama-sama po natin hikayatin si Mr. Justice Antonio Carpio, dating Chief Justice Renato Puno. Nalalakas pa naman po yung mga yun napangunahan po ang Team Juror Advocate Candidate 2028. Kung hindi sila, marami pa tayong replacement. Hindi lang pagkapangulo, Vice President, mga senadores, at yung mga sa Kamara, at maging sa lahat ng local government units. Marami pa tayong mga nakahilera na kandidato. Nandyan si Coco Martin, nandyan si dating Senador Trillanes, nandyan si dating Senador Laila de Lima, nandyan si Christian Isquera, si Professor Cielo Magno, si Commissioner Heidi Mendoza, Attorney Respicio, Colonel Ariel Quirobin, Major General Renato P. Miranda. Madami po tayong mga materialist puertes. Pero again, kailangan yakapin po na ating juror advocacy at kailangan handa silang pumirma ng covenant, kasunduan sa mamamayan.
Tulad ng mga Singaporeans, kailangan din po natin magkaisa. Magkakaisa po tayo hindi para sa mga traidor at kawatan na kandidato ng oposisyon at mga administrasyon, kundi para sila po ilabanan. At ang ating po iluklok sa buong pamahalaan, kandidato po natin sa Team Juror na solusyon sa korupsyon. Okay po? And so, ang protocol, like and share, no ha? Ito pong ating Juror Advocacy Channel. Pakipindot na rin yung notification bell. Ano po? Mag-subscribe na rin po kayo. Malaking ambag na rin po yun para po sa ating advokasya. Again, ako pa rin po yung lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD Public Administration, honoris causa. Dapat lang, Juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.